Evil girl. Pinunasan muna niya ang gagamiting kutsilyo bago ito itinutok sa matandang lalaki na nakagapos sa upuan. Huwag! Parang awa mo na! Tila walang naririnig si Tana sa sinasabi ng matanda at patuloy pa rin siya sa pagbibilang. 4, 5, 6. Tama na! Pinutol niya ang hintuturo sa kanang kamay ng matanda, ngunit hindi pa din ito nakontento. Gusto pa niyang makarinig ng pagmamakaawa ng hiyaw ng nasasaktan. 7, 8, 9. Sa kabila naman, iniwan niya din ang kaliwang hintuturo ng matanda. Tuwang-tuwa siya sa naririnig habang panay ang sigaw ng matanda dahil sa patinding sakit. Hinigit ni Tana ang buhok ng matanda at itiningala upang magtama ang mga mata nila. Walang ibang emosyon na makikita sa mga mata ni Tana, kundi kamatayan lang. Kaya kilabot at takot ang tanging nararamdaman ng matanda nang umiti si Tana na malapan. 10. Tanging sumisirit na dugo na lang ang lumalabas mula sa nilaslas na liig na matanda, ang maririnig habang sinasabayan ito ng mahinang bungisbis ni Tana. Isang linggo ang lumipas at naglabasan sa mga dyaryo at telebisyon ang karumal-dumal na pagpatay sa isang matanda. Natagpuan ito sa isang abandonadong gusali. Pugot ang ulo at putol ang mga daliri. Wala ang ginamit na murder weapon sa pinangyarihan ng insidente. Wala ring mga fingerprints na maaaring gamitin upang hanapin ang killer. Malinis ang pagkakapatay. Ang tanging iniisip lang na dahilan ng mga otoridad ay ang pagiging pedophile ng biktima, kaya ito pinatay. Maaaring isa sa mga kamag-anak ng mga bata na minolestya ng biktima ang sospek. Ang pangalan ng biktima ay Rogelio Andres, 42 years old, at nagtatrabaho bilang isang guro sa elementarya sa isang pampublikong paaralan. May asawa at 2 anak na lalaki na kapwa minumolestya na din. Pinatay ni Gerald ang TV. Hay, ano ba namang nangyayari sa mga tao ngayon? At nagagawa ng pumatay ng pumatay? Napatawa na lang ang tatay niya. Ang mabuti pa, bilisan mo na ang pagkain mo at baka malate ka pa sa school, payo ng tatay ni Gerald. Si Gerald Agoncillo ay 3rd year college na sa kursong Business Administration sa isang state university. Siya lang ang nag-iisang anak nina Antonio Agoncillo at Imelda Agoncillo. Nagtatrabaho ang mga magulang niya upang matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan at ang pagpapaaral sa kanya. Ayaw man ni Gerald sa kurso niya, sinisikap pa rin niyang makakuha ng matataas na grado. Muntik nang malate si Gerald sa pagpasok. Pasalamat siya at hinatid siya ng tricycle driver ng kaibigan ng tatay niya. Nagsisimula na ang klase na mapansin niyang wala pa si Tana Santiago. Si Tana ang masasabi niyang weird pero matalinong babae sa lahat ng subject nila. Nangunguna talaga ito, kaso ni isa, walang nakakakilala sa pagkatao ni Tana. Dahil hindi ito pala kaibigan, aakalain siyang pipi dahil hindi palagi nagsasalita. Ni isang beses, walang nakakita dito nang umiti o tumawa man lang. Laging tulala at may sariling mundo. Ang first subject nila ngayon ay BL o Business Law. Terror ang professor na ayaw ang late. Halos 30 minutes na ang lumipas nang dumating si Tana. Tulad ng dati, mukha siyang pagod at mukhang puyat. Sa backdoor siya dumaan. Saglit lang siyang sinulyapan ng professor at hindi na inusisa pa. Tuloy ang klase. Himala at hindi siya pinagalitan ni Prof. Kagroup ni Tana si Gerald sa thesis at nagpapasalamat siya na naging kagrupo niya si Tana dahil sure na ang mataas na grade kapag katulong ang babae sa paggawa ng thesis. Naging interesado si Gerald kay Tana dahil sa ugali nitong magsuot ng gloves tuwing uwian. Nagtataka siya kung para saan ang gloves. Minsan niyang tinanong ang dahilan nito sa pagsuot ng mga gloves. At ang sagot lang sa kanya ay dahil ayaw nitong madumihan ang kamay niya. Gusto man niyang kausapin si Tana. Hindi niya magawa dahil palagi na lang itong nawawala bigla. Si Gerald ang nagsilbing leader nila sa group ng thesis. Napagpasyahan na sa bahay na lang nila gumawa.
Total, ay malapit lang naman ito sa school. 2 linggo na ang lumipas. Mula na magsimulang gumawa ng thesis sina Gerald. Minsan nag-o-overnight ang mga kagrupo niya sa bahay nila. Pero kahit kailan, hindi nagstay si Tana. Umuwi pa rin ito kahit alas 12 na ng gabi. Pinipilit niyang ihatid na lang ito ngunit palagi lang siyang tinatanggihan. Tana, mag-ingat ka sa pag-uwi, paalala ng tatay ni Gerald. Tumango lang ito at lumakad na paalis. Malayo pa ang bahay na inuuwian ni Tana, pero mas gusto niya ang maglakad kaysa sumakay. Wala na din namang masasakyan dahil alas 11 na ng gabi at wala nang makikitang mga sasakyan na dumadaan sa kalye. Gustong gusto niya kung paano dumadampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Pagkatapos lampasan ng isang kanto ay lumiko siya sa isang madilim na iskinita. Nakarinig siya ng lalaking sumisigaw at boses ng bata na umiiyak at nagmamakaawa. Hindi na po! Tama na po, Papa! Nasasaktan na po ako! Napamura ang lalaki. Wala kang kwenta! Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang uuwi sa bahay na walang dalang pera? Pero Papa, nahihirapan na po ako mamalimos. Anong klaseng dahilan yan? Di ka na makakauwi! Sigaw sabay dagok sa ulo ng bata. Napaluhod ang bata sa lakas ng hampas. Hindi pa nakontento ang tatay nito at sinipa pa ito sa tagiliran. Itinayo at muling sinuntok. Halos hindi na makahinga ang bata sa iyak at sa sakit na nararamdaman niya sa buong katawan. Nang akmang susuntukin muli ng tatay ang anak, napatigil ito nang marinig ang mga nagkakalampugang bakal. Dahil madilim, hindi niya maaninag ang taong paparating. Sinong nandyan? Napamura siya. Lumabas ka dyan! Maririnig na papalapit na ito at dahil sa tunog na kumikiskis sa simento, hindi na napansin na matanda na nasa harap na niya ang pinagmumulan ng ingay. Nakangiti ang babae. Hoy! Anong nginingiti-ngiti mo? Huwag kang makialam dito. Hawak-hawak ng babae sa kaliwang kamay niya ang isang bakal na tubo at nagsimula itong magbilang. 1, 2, 3, 4. Mabilis na kumilos ang babae. Hoy! Anong nginingiti-ngiti mo? Huwag kang mangyalam dito. Hawak-hawak ng babae sa kaliwang kamay niya ang isang bakal na tubo at nagsimula itong magbilang. 1, 2, 3, 4. Mabilis na kumilos ang babae at rinig na rinig ang pagkabasag ng bungo ng bata dahil sa lakas ng pagpalo niya sa ulo nito. Napaupo ang matanda sa gulat kung paano ganoong kadaling napatay ang anak niya na isang babae lang. 5, 6, 7. Tapos na ang paghihirap na anak mo. Hindi na niya mararanasan pang masaktan ng papa niya. Bakit? Kasi pinatay ko na siya. Sirang ulo ka! Sirang ulo! Isusumbong kita sa pulis! Pinatay mo ang anak ko! Sumeryoso ang mukha ng babae. Hindi ko siya pinatay. Pinalaya ko siya. Pinalaya ko siya sa karumal-dumal na mundong ito. Mabilis na tumayo ang matanda at akma na sanang tatakbo. Pero mabilis ang babae at pinalo niya sa tuhod ang matanda. Sa lakas ng pagkakapalo, nabali ang mga buto ng matanda. Namilipit ito sa sakit. Hindi pa ako tapos magbilang. Bakit umaalis ka na? Napaihi ang matanda sa pantalon niya at humagulgol na nagmamakaawa sa babae na huwag siyang patayin. 8. Muling pinalo ng babae ang matanda. Ngayon sa 2 braso naman. Tumumba na ang matanda sa sahig at tuyo na rin ang mga luha na kaninang iniiyak niya. Marahil ay hindi na siya makaiyak dahil sa pamamanhid ng katawan. Hindi na niya maigalaw ang mga paa at kamay. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang may inilabas ang babae mula sa bag nito. Kumikislap iyon ng matamaan ng liwanag at takot ang nangingibabaw sa matanda na makita ang bagay na iyon. 9. Lumuhod ang babae at tinitigan siya sa mga mata, muling ngumiti at 10. Sa pagtapos ng bilang, isang buhay muli ang natapos din. Nagkakagulo na ang mga pulisya
dahil sa pangalawang beses na nangyari ang ganitong klase ng pagpatay. Napagtanto ng mga otoridad na mayroon talagang killer sa likod ng mga insidenteng ito. Parehas ng ginawang pagpatay, hinugutan ng biktima at pinutol din ang mga daliri. Ang naibala ngayon ay dalawa ang magkasabay na pinatay. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang mag-ama ang mga biktima. Naiwan din ang isang murder weapon, isang bakal na tubo na may haba na 36 inches o kasing haba ng 3 ruler. Ngunit hindi lang ito ang ginamit dahil kailangan ng matalas na bagay upang mapugot ang ulo ng biktima. Ang ipinagtataka lang ng mga pulis ay walang kahit ni isang fingerprint na makikita sa tubo, kaya walang ebidensya. Sa ngayon, naghahanap ng witness ang pulisya sa krimen na ito. Masasabing bandang alas 11 hanggang alas 12 nangyari ang krimen. Sabado at walang pasok si Tana. Kailangan niyang pumunta sa bahay ni Gerald upang gumawa ng thesis. Pero hindi muna siya pupunta. May mas mahalaga siyang dapat gawin. 2 araw nang lumipas nang patayin niya ang mag-ama sa iskinita. Tuwing naaalala niya ito, natutuwa siya at hindi mapigilang muling ngumiti. Ngayon ay susunod niya si Jeremy Esteban, ang tatay-tatayan ni Laika. Si Laika ay ka-group din nila sa ginagawang thesis, pero nalaman ni Tana na sinasaktan ito ng tatay-tatayan. Tuwing nakakapatay si Tana, kakaiba ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay may natapos uli siyang misyon. Ang pagpatay ay nakakapagdulot ng masarap na pakiramdam at matinding kasiyahan sa buong pagkatao niya. Nagagawa niyang maligtas sa kasalanan ang mga taong pinapatay niya dahil kailanman hindi na nila magagawang saktan pa ang pamilya nila. Iyon ang makakabuti para sa kanya. Kasalanan ang pagmaltratuhan ang anak at asawa, kaya kailangan niyang palayain sila sa kanilang mga kasalanan at siya ang maghahatid ng kaligtasan sa kanila. Handa na ang susunod na taong kanyang ililigtas sa kasalanan nito. Ginapos ni Tana ang lasing na tatay-tatayan ni Laika sa isang upuan. Nasa gitna ito ng sala. Tulog pa rin dahil sa malakas na paghampas niya ng bote ng alak na mismong iniinom ng lalaki. Napagpasyahan ni Gerald na samahan si Laika sa bahay nito upang ipaalam ang kagrupo sa kanyang tatay na gagabihin si Laika ng pag-uwi. Nasa tapat na sila ng pintuan ng bahay nang mapansin nila na may dugong umaago sa pinto. Dahil sa kaba, mabilis na binuksan ni Laika ang pinto at bumungad sa kanila ang isang katawan na wala ng ulo. Sa tindi ng nakita ni Laika, mabilis itong nawala ng ulirat at tumumba sa sahig. Hindi naman napigilan ni Gerald na masupa dahil sa mga nakita niya. Dinig na rinig ang langit-ngit ng pinto habang unti-unti itong isinasara. Napatingin si Gerald dito. Kung nakakagulat na makita ang bangkay ng tatay ni Laika, mas nagulat siya sa taong nakatayo ngayon sa kanyang harap. Si Tana? Sayang, kung pupunta kayo, dapat inagahan niyo para nakita niyo kung paano ko siya iniligtas sa mga kasalanan niya. Ngumiti si Tana habang pinupunasan ang hawak-hawak na kutsilyo. Bakit, Tana? Bakit mo ginawa ito? Hindi na sinagot ni Tana ang tanong dahil kahit ipaliwanag pa niya, hindi nila maiintindihan ang kanyang misyon. Tatapusin na lamang niya ang dalawang ito dahil maaaring makulong siya. Lumapit siya kay Gerald at akmang dadambahin na ng saksak ang lalaki. Namatigilan siya dahil may humampas sa ulo niya. Hindi natinag si Tana. Nilingon niya si Laika at hinawakan sa ulo at mabilis na ginilitan ito. Walang nagawa si Gerald kundi panuurin lang ang lahat. Pero siya na ang susunod kaya mabilis siyang kumilos. Nakita niya ang boteng ginamit ni Laika. Kinuha niya ito at mabilis na itinarak sa likod ni Tana. Hindi niya ito tinigilan sa pagsaksak hanggang sa bumagsak na si Tana. Bago maputol ang huling hininga ni Tana, muling bumalik sa kanyang alaala. Noong masayang tinuturuan siya ng kanyang ina na magbilang hanggang 10. At nang dumating ang ika-10, nakita niya ang ulo ng kanyang ina
na humiwalay mula sa katawan nito. Gamit ang kutsilyo, pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina sa ikasampung bilang.